From baseline, sukat tayo ng 3/4. Markings natin pataas. Then, i-curve natin mula sa tip ng 3/4 na itinaas natin. Baba tayo sa almost half. Then, marking natin ng straight sa center ng half neck hole. Then, galing sa line, sukat tayo ng 1 and 1/2. Tapos, i-trace na lang din natin kung ano natin pagka-line sa baba, ganun din sa taas. Pantay mo na siya na 1 and 1/2 yung lapad. Then, connect natin siya ng straight line bago natin siya i-shape. Bawas tayo each side ng 1/4. Dito banda at saka dito banda 1/4. Tapos, i-shape natin siya ng pabilog sa pinaka-side. Matapos natin maihanda ang half neck hole, i-fold na natin siya para magpantay yung bawat side sa left and right side. So, pagka-fold, i-review muna natin siya bago natin i-cut. Dapat lalabas yan ng 9 and 1/4 kasi yung 1/4 ay sewing allowance bago natin siya i-cut. At ito na yung magiging base natin para sa top. Two sides kasi ang sports collar, yung lower part at saka yung upper part yung sa pang-fold. Sa pinakadulo, cut tayo ng 1 inch na markings para yan sa top natin. Ito yung base na i-connect natin doon sa may neckline. Tapos, itong pang-fold, dito natin siya i-base. Same sa lower part, yung half lang ng neck hole yung kukunin natin dito muna. Tapos, sukat natin sa pinakagitna is 2 and 1/4. Tapos, lagyan natin ng markings, palatandaan na dyan yung pinakasukat sa gitna. Trace natin yung pinakadugtungan sa cord part hanggang doon sa 1 inch na palatandaan na kinat natin. Then, sukatin natin. Pagkatapos yung sa upper part, dapat lagpas siya ng 1/2 inch to 1, depende na sa pagka pointed na gusto mo. Pero ako sa karaniwang mga barong or polo, 1/2 or 3/4 lang yung ginagamit ko. Sa dulo ay 3 inches ang sukat. Sa pinakataas, unti-unti siyang mag-slide from the middle hanggang doon sa pinakadulo. Sapagkat add ng 1/4 allowance para sa sewing allowance bago siya i-cut. Dahil yung na-form natin, meron na siyang allowance 1/4. Dito sa dulo na lang ang dagdagan natin ng 1/4. Ang bawat gitna, dapat may palatandaan siya kasi sa gitna tayo magsisimula sa tahi para balance yung bawat side kapag natahi na natin. Ganito na yung form niya kapag tinahi na natin sa neck hole. Itahi natin yung base sa tela. Yung may dikit, dapat yun ang kaharap natin. Tapos yung walang dikit kaharap sa tela. Para kapag pinaplansya natin at nabaliktad na, malinis na yung sides niya. At hindi ka na mahirapan magtahi sa neck hole banda kasi nakaayos na siya. Tandaan yung given na allowance na para sa tahi ay 1/4 inches lang ha, para hindi mag-short. Tapos dapat yung final na matira ay 1 inch. At sa fold ay 1 and 3/4. Dikit na rin natin yung pang-fold para isang cut na lang pagkatapos. Ang material na ginamit ko ditong patigas ay crinoline na fusible kasi mas maganda siya, mas madali siyang i-manage. Pagkatapos siyang maplansya, yan at hindi na yan matatanggal. Nakadikit na siya, no need na siyang ipin. Tapos yung sa may fold, i-double na natin yun sa
tahi na tela. Tahian ng 1/4 inch both sides. Pagkatapos matahian, cut natin yung side, pero yung sa may matulis na bahagi, ganito natin siya pagka-cut. Kasi pag nabaliktad yan, magiging makapal yan kung hindi natin yan babawasan. Bubukol siya at hindi siya matulis kung hindi siya bawasan ang pointed na side. Ganyan siya kung pagka natupi na, sakto lang yung binawas natin. Bago natin siya ibaliktad, tahian muna natin ang isang side para hindi siya luluwa. Mga 1/16 ang pasada. Sa portion lang na yan muna. At sa pagbaliktad naman natin ito, karaniwan ko na ginagamit ay karayom na nilagyan ko ng sinulid para mas pointed yung pinakadulo. Tapos itusok natin siya sa ilalim, ganyan pagkatusok. Tapos saka natin siya hilahin pa labas para pagka tapos na siya mahila, pointed na siya yung pinaka side. Note yung pagbawas natin sa pinaka side, huwag niyong isagad-sagad na pagka baliktad niyan, puputok kasi yan kapag wala na siyang allowance na matira. At saka instead na magiging pointed, magiging butas yung pinakadulo. So, dapat tamang-tama lang siya na meron pang telang konti na makasupport. Kahit itusok mo yan matulis na bagay, hindi yan siya mag-pointed kung tusok lang. Pero kung hilahin mo sa sinulid, magiging pointed yung pinakadulo niya kasi mahila mo yung pinaka-pointed na part. Yan kapag pinulin yung gamitin natin, matigas siyang hilahin. Pero dahan-dahan lang para hindi siya masisira kasi manipis lang yung cloth sa barong. Barong kasi yan ang tinahian ko ng collar. Bago natin idikit sa base, itahi muna natin yung pinaka-opening parts. Tapos kung mag-connect na tayo sa base, magsimula tayo sa center para balance yung pagka sa bawat side. Kasi kung doon tayo sa pinakadulo mag-connect, may tendency yan siya na hindi siya mag-center. So, kuha tayo ng tila na naman. Tapos, pin natin yung base para sa kabilang side. Tapos, itahi na natin siya. Ipasunod lang natin sa kung ano yung form sa base. Yun ang pagka-form din natin sa pinin natin na tela para hindi siya maglukot ba. Pagkatapos matahi, i-cut natin yung sobrang tela. Saka natin i-cut yung pinaka-form na talaga niya. Pagkatapos i-fold natin, pagkahaba, tapos bawasan. Fold na natin para makuha na natin yung pinaka-form. Pagkatapos natin ibaliktad, i-flat natin. Tapos yung pinaka-center sa side, tahian natin ng 1/16 na pasada. Para mag-flat talaga yung likod at sa harap is flat talaga siya. At saka nagpapatibay rin ito sa connection ng upper at lower side. 1/16 lang yung pasada hanggang sa doon sa pinakadulo. Mas malinis kasi tingnan kung 1/16 lang manipis kaysa 1/4 or 1/8. Malaki na kasi yun. Pagkatapos nyan pasadahan, cut natin yung tela, may pasobra na 1/4 kasi yan ang dugtong natin doon sa may neckline. 1/4 lang kasi 1/4 lang yung tahi natin. Tapos review natin at tingnan kung talagang 1/4 siya, yung sakto lang talaga yung bawat sides na 1/4 para hindi naman mag-bubbles yung gitna. Pagkatapos yung pinaka-center, may palatandaan tayo para doon din sa body, meron din siyang palatandaan, doon natin siya itapat.
para balance yung bawat side. Tapos, tahian natin ng 1/4 din sa pinaka-neck hole bago natin i-attach yung collar para stable siya, hindi siya mag-stretch yung tela. Para hindi siya mag-crumpled kapag kinabit na natin yung collar. Pin din natin yung pinakadulo para may guide. Tapos dahan-dahan lang siya. Tapos ang start ng ating pagtahi sa center para makita natin yung balance yung bawat sides. Tapos madugtong. Ayan, at i-close na natin. Yung sa pag-close natin, hindi na siya mahirap kasi pinaliktad na natin siya sa simula pa bago natin siya dinaanan ng plancha. Ayan, at diretso-diretso na yung pagtahi natin kasi malinis naman siya at nakaayos na. At tuloy-tuloy na yung pagtahi natin hanggang sa dulo. Ganun siya ang pag-process ng collar na Trobinized collar. Kung bago ka pa lang gumagawa ng ganito, parang hassle. Pero pag sanay ka na, madali na lang yan. Another day, another learning. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.